Sa simula ng pelikula, makikilala natin ang isang grupo ng mga mangangaso sa isang kagubatan. Nakakita sila ng isang grupo ng mga leon na kumakain ng kanilang inihandang pain, at agad silang pinaputukan ng mga baril. Ngunit, nakatakas ang isang leon sa kanilang pag-atake. Dahan-dahang lumapit ang mga mangangaso, at natuklasan na matagumpay nilang napatay ang 3 leon. Samantala, naririnig ni Abdullah, isa sa mga mangangaso, ang hagulgol ng isang leon sa malapit at nagpasya siyang mag-imbestiga. Habang patuloy siyang naglalakad sa kagubatan, natagpuan niya ang isang marka ng kuko na iniwan ng isang leon. Sa parehong oras, naririnig ng isa pang mangangaso ang mga sigaw ni Abdullah mula sa malayo at agad na tumakbo patungo rito. Lumitaw si Abdullah mula sa talahiban, naguguluhan at sugatan. Nagmamadali ang mangangaso na humingi ng tulong, ngunit sa hindi sinasadya, ay nahulog siya sa isang bitag kung saan siya naging biktima ng pag-atake ng leon. Lumipat ang eksena kay Dr. Nate at ang kanyang 2 dalagang anak na sina Nora at Mare na dumating sa Africa. Hindi nagtagal, sumama sa kanila ang kaibigan ni Nate na si Martin, at ginabayan sila sa kanilang pansamantalang tutuluyan. Habang nagsisettle in, nagtanong si Nora tungkol sa password ng Wi-Fi, ngunit sinabi ni Martin sa kanya na walang internet o signal ng cellphone na magagamit sa susunod na 10 araw. Ipinakita ni Nate sa kanyang mga anak ang mga larawan ng kanilang yumaong ina na nagdulot ng emosyon sa kanila. Ngunit, sa hapunan, nagkaroon ng argumento sa pagitan ni Mare at Nate. Ipinahayag ni Mare ang kanyang frustrasyon na hindi naglaan ng sapat na oras si Nate sa kanilang ina noong huling taon nito. Inihayag ni Nate na sila at ang kanilang ina ay nagkasundong maghiwalay bago ito nagkasakit. Kinabukasan, ipinakilala sila ni Martin sa kanyang kaibigan na si Banji na espesyalista sa pagsubaybay sa mga kilos ng grupo ng leon sa rancho. Ipinakita ni Banji ang Nandi Pride at ibinahagi ang kahalagahan sa likod ng pangalan nito. Binangit din ni Banji ang mga pangalan ng mga leong lalaki na sina Kuda at Cow. Habang naglalakad si Martin patungo sa mga leon, sinabi ni Banji kay Mare na pinalaki ni Martin sina Kuda at Cow mula nung sila pa ay maliit pa lang, at pinakawalan sila sa murang edad. Naging masaya ang pakikitungo ni Martin sa mga leon habang sumasama si Cow sa kanya na sinundan ni Kuda. Ngunit, agad na napansin ni Martin si Nandi na sugatan. Habang maingat siyang lumalapit sa kanya, nagpakita si Nandi ng agresyon at umaksyon si Kuda upang itulak si Martin palayo. Tinanong ni Nate ang kalagayan ni Nandi at ipinaliwanag ni Martin na nasugatan siya ng mga mangangaso na ngayon ay tinatarget ang mga leon bukod sa mga elepante at rhinos. Ang mga mangangaso ay kumikita mula sa pagbebenta ng kanilang mga ngipin, kuko, at kahit buto sa black market. Pagkatapos, dinala niya sila sa isang malapit na nahiyon upang magtanong tungkol sa anumang hindi pangkaraniwang mga aktibidad. Ngunit pagdating nila tila naging ghost town ang nayon. Pagkatapos nito, hiningi ni Nate kay Martin na samahan siya pabalik. Nagmamadali si Nate na utusan ang mga bata na tumabi, habang muling pumasok siya sa nayon kung saan naghihintay sa kanya ang isang nakakalungkot na eksena. Lahat ng mga taga-nayon ay brutal na pinatay. Sa pagkabigla, lumapit si Nate kay Martin na humahanap ng mga sagot kung sino ang maaaring responsable. Inihayag ni Martin na ito ay gawa ng isang leon bagaman hindi pangkaraniwan para sa kanila ang ganitong pag-ugali. Inamin niya na hindi pa siya nakakakita ng anumang gaya ng nasaksihan niya ngayon. Nakaramdam ng nagbabadyang panganib, nagbabala si Martin kay Nate na maaaring may mga hyena sa malapit at kung sino man ang gumawa nito ay nasa paligid pa rin ito. Nagpasya si Martin na kunin ang isang baril at hinimok si Nate na manatili sa mga bata. Nang lumabas si Nate, napagtanto niya na nawawala si Nora. Sa pagkakabahala, sinimulan nila ang paghahanap na ang gabay lamang ay ang sigaw ni Nora. Nagmamadali si Nate patungo sa kanya. Natuklasan niya si Nora na balot ng takot malapit sa isang patay na baka at isang walang buhay na babae. Lumipat ang eksena at natagpuan natin silang nagbabalik habang sinusubukan ni Martin na makipag-ugnayan kay Banji sa radyo. Sa kasamaang palad, ang mga signal ng radyo ay nahaharangan ng mga nakapaligid na bundok. Sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang isang lalaki sa daan. Inutusan ni Martin ang mga bata na manatili sa kotse habang lumalapit siya sa lalaki at nagtatanong tungkol sa bilang ng mga leon sa lugar. Sumama si Nate sa kanila at ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang butan na ibinunyag na ang kanyang kapatid ay pinatay ng leon. Biglang narinig ni Martin ang isang ingay mula sa itaas at nag-sign siya kay Nate na maging kalmado. Pumasok siya sa kabubatan na hinahanap ang leon. Ngunit natuklasan niya ang kilos malapit sa tubig na lumalabas na isang buhaya. Nakakita siya ng mga marka ng kuko na iniwan ng isang leon. Narinig ni Martin ang tunog ng isang hayop mula sa malapit. Lumusong siya sa tubig at nagpatuloy, ngunit bigla siyang inatake mula sa likod ng leon. Ang tunog ng putok ng baril ay nagpagulat sa mga bata at si Nate. Nag-alala para kay Martin. Tumungo si Nate sa kabubatan. Nakita niya ang isang leon na nagdulot ng malalim na takot sa kanya at nagtulak sa kanya na tumakbo patungo sa kotse. Tumalon ang leon para atakihin siya,
ngunit nakaligtas si Nate sa tamang oras. Pagkatapos, umakyat ang leon sa kotse, na nagdulot ng kaba sa kanila, at umatake rin ito sa bintana ng kotse. Desperadong sinubukan ni Nate na itaboy ang leon, ngunit ito ay kumapit sa kanyang binti. Sa sandaling ito, hinawakan ni Mir ang manibela na gawang sipain ni Nate ang leon. Ngunit ang kanilang sasakyan ay tumagilid sa isang bangin at bumangga sa isang puno. Tinitingnan ang kalagayan ng kanyang mga anak, at pagkatapos ay tinitingnan ang sitwasyon sa labas ng kotse. Hindi niya mahanap ang leon ngunit, sinubukan niyang paandarin muli ang sasakyan. Biglang narinig ang boses ni Martin sa radyo, at nagmamadali siyang nagtanong sa kanyang kalagayan. Ibinunyag ni Martin na ang leon ay lumitaw mula sa likod niya, at inatake siya, na nagresulta sa mga binti na malubhang nasugatan. Nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng mga bata, nagtanong si Martin tungkol sa kanilang kalagayan. Tiniyak sa kanya ni Nate na sila ay nasa mabuting lagay. Ngunit ipinahayag ni Martin ang kanyang pag-aalinlangan kung ano ang susunod na gagawin. Pinayuhan ni Martin si Nate na manatili sa loob ng kotse, na nangako sa kanya na darating ang tulong. Inutusan ni Nate si Martin na painitin ang kanyang kutsilyo gamit ang isang lighter, at ilapat ito sa sugat upang tumigil ang pagdurugo. Sinunod ni Martin ang advice ni Nate at sandali lang ay narinig ni Nate ang malakas na sigaw ni Martin. Nababahala, ipinangako ni Nate kay Martin na narinig niya ang sigaw at susubukan niyang marating siya. Sinagot siya ni Martin na hindi siya nag-iisa, at ang leon ay direktang nakatingin sa kanya. Habang lumalapit ang leon kay Martin, sinabi niya kay Nate na nakapasok sila sa teritoryo ng leon. Bumalik si Nate at nagsimulang hanapin ang baril. Nakakita sila ng isang kahon na kung saan nahanap nila ang isang rifle. Sinabi ni Mary kay Nate na alam niya kung paano ito buuin matapos makita si Bungie na ginagawa ito kanina. Sa buong prosesong ito, pinapanatili ni Nate ang komunikasyon kay Martin, na nagpapahayag sa kanya na ang leon ay nawala sa kanyang paningin. Inutusan ni Martin na hanapin niya ang anumang pagkilos ng leon sa malayo. Lumabas si Nate sa pamamagitan ng sunroof habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap kay Martin. Nagtanong sila tungkol sa pinakamalapit na landmark kay Martin, at tinuro niya sila na hanapin ang Hunter's Blind. Naghanap si Nate gamit ang scope, ngunit hindi niya ito makita, pero nakita ni Mary ito sa harap niya na nagtulak sa kanya na lumabas sa kotse at tumakbo patungo rito. Nagmamadali, tinawag siya ni Nate pabalik, ngunit huli na. Napansin ni Nora ang leon na lumalapit sa kanila mula sa likod. Sinubukan ni Nate na barilin ang leon ngunit di tinamaan. Itinuloy ng leon ang kanyang pag-atake, ngunit nagawang makapagtago ni Nate sa ilalim ng sasakyan at umakyat naman sa taas ng sasakyan ang leon. Habang bumababa ang leon mula sa kotse at nagsimulang umalis, sinamantala ni Nate ang pagkakataon. Mabilis na kinuha ang baril at umurong muli sa ilalim ng kotse. Inatake muli ng leon si Nate, ngunit sumali si Nora. Sinaksak ang leon gamit ang isa pang dart tranquilizer na nagpaalis sa leon na tumaka sa eksena. Lumabas si Nate mula sa ilalim ng kotse at dinala ni Mare si Martin pabalik sa kotse, at sa gitna ng gabi, nagising si Martin at tinanong si Nate tungkol sa leon. Sinabi ni Nate na ang tranquilizer ay tila hindi gaanong umepek, ngunit hindi na niya nakita ang leon mula nang magdilim. Inamin ni Martin na hindi karaniwan para sa mga leon ang ganitong pag-uugali, at binigyang diin na hindi pa siya nakakakita ng anumang kahalintulad nito. Naniniwala siya na nagwala ang leon matapos patayin ng mga mangangaso ang kanyang grupo, at ngayon ay walang tigil na sinusundan silang lahat. Habang natutulog sila sa gabi, biglang may mga tunog na nagmumula sa radyo na nagbibigay babala sa kanila na may paparating na mga bisita. Nalaman nila na mga mangangaso ang mga ito. Inutusan ni Nate ang mga bata na manatili sa kotse habang lumalabas siya, at sinusubukang ipaliwanag ang kanilang sitwasyon na binigyang diin na sila ay inatake ng isang malaking leon at nagnanais lamang na umalis sa lugar. Nauunawaan ng leader ng mga mangangaso na tinutukoy nila ang leon na pinatay nila ang grupo nito noong nakaraang gabi. Nagmungkahi ang leader ng isang suhol na $5,000 para tulungan sila na kung saan pumayag si Nate nang may pag-atubili. Habang sinusuri nila ang kanilang kotse, nagalit ang leader nang makita si Martin sa loob. Inakusahan niya si Martin na isang anti-poacher na pumatay sa 3 sa kanyang mga tao. Hinawakan ng isa sa mga mangangaso si Nora at sinaktan si Nate ng isa pa. Biglaang inatake sila ng leon. Mabilis na inilagay ni Nate si Nora pabalik sa loob ng kotse habang naghahanap ang mga mangangaso sa leon. Sinamantala ni Nate ang pagkakataon at sinubukang kunin ang truck ng mangangaso. Ngunit pagdating sa kotse, natuklasan niya na nawawala ang susi. Pumunta siya sa kagubatan at natagpuan ang lalaki na may susi ng truck. Habang lumalapit siya sa kanya, napansin niya ang leon na patuloy na gumagalaw at nagtago siya sa likod ng isang puno. Samantala, sinubukan ni Mare na makipag-ugnayan sa kanya gamit ang walkie-talkie na hindi sinasadyang nag-attract ng pansin ng leon. Nag-react si Nate ng mabilis at itinapon ang walkie-talkie na naglilihis sa focus ng leon palayo sa kanya. Kinakabahan ng mga bata habang naririnig nila ang leon sa pamamagitan ng walkie-talkie. Umakyat si Nate sa isang puno habang
habang hinahanap siya ng leon sa ibaba. Nakakita siya ng isang ahas at itinapon ito sa leon na nagpatakbo sa kanya. Sinamantala niya ang pagkakataon, lumusong siya sa tubig at sinubukang tumakas nang lumitaw muli ang leon na nakatayo sa ibabaw niya. Ngunit, ang tunog ng pagbusina ni Nora sa busina ng kotse ay kumuha sa atensyon ng leon na nagtulak dito na umalis mula doon. Sa wakas, naabot ni Nate ang mga ngaso at kinuha ang susi ng truck kasama ang baril niya. Habang lumalapit ang leon sa kotse, pinayuhan ni Martin ang mga bata na manatiling kalmado. Umalis ang leon ngunit biglaang bumalik at inatake sila. Pinigilan ni Martin ang leon at inutusan ang mga bata na lumabas sa kotse. Bumagsak ang kotse sa isang hukay, nagawang pasabugin ni Martin ang kotse na isinakripisyo ang sarili upang patayin ang leon. Nang marinig ang pagsabog, nagmadali si Nate na tulungan ang mga bata. Sinabi ni Nora sa kanya na ang kotse ay tumumba sa bangin at natuklasan nila na nasugatan si Mare ng leon. Upang makahanap ng tulong, ibinalik ni Nate ang mga bata pabalik sa kanilang unang pinuntahan. Sa daan, nakasalubong nila ang grupo ni Nandi at pagkatapos ng ilang sandali, itinigil ni Nate ang kotse malapit sa isang lumang paaralan na umaasang makahanap ng tulong. Walang tao sa loob kaya ginamot ni Nate ang sugat ni Mare at sinabi kay Nora na manatili sa kanyang kapatid habang naghahanap siya ng tubig. Biglaang na-realize ni Mare at Nora na sinundan sila ng leon. Sinubukan nilang magtago at narinig ni Nate ang mga sigaw ni Nora. Nag-react si Nate ng mabilis, tinakot ang leon at muling nakasama ang mga bata. Dinala niya sila sa isang silid-aralan at iminungkahi na manatili sila roon habang hinaharap niya ang leon sa labas. Inutusan niya silang panatilihing sarado ang pinto. Lumabas si Nate upang harapin ang leon. Lumapit ang leon at nagkaroon ng konfrontasyon sa isang open field. Lumaban si Nate ngunit malubhang nasugatan si Nate. Samantala, saksi ang grupo ni Nandi sa eksena at habang malapit nang ibigay ng leon ang kamatayan ni Nate, dumating si Kudo at nagtulungan sila ni Kao para malupig at patayin ang leon. Gumapang si Nate patungo sa isang tuyong puno at nawalan ng malay nang dumating si Banji at ang kanyang team. Nagising si Nate sa ospital kung saan natagpuan niya sina Mare at Nora sa kanyang tabi. Sinabi ni Nora sa kanya na dumating si Banji kasama ang mga warden ng Racho at iniligtas sila. Inihayag ni Mare na alam niya na dinala ni Nate ang leon papunta sa teritoryo ng grupo ni Nandi at alam na poprotektahan ng iba pang mga leon ang kanilang grupo at puksain ang leon. Sa bandang huli, makikita natin ang tatlo na bumalik sa kagubatan at kumuha ng larawan sa parehong lugar kung saan kinunan ang larawan ng kanilang ina. At dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood ng buod ng pelikulang ito. Mag-subscribe para suportahan ang channel hanggang sa muli. Paalam.